So, magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa Financial Management, Financial Education. So, disclaimer ulit, this is just my own personal opinion at hindi po ito financial advice. So, ang pag-uusapan natin ngayon is yung hot topic, yung ayuda. Kahit dito naman sa abroad ay ito rin isang hot topic, lalo na sa mga kababayan natin na wala ng trabaho. Meron silang inaasahan na ayuda. So, may ayuda na rin dito sa abroad. But sad to say, is very limited at hindi lahat ay makakatanggap, no? Lalo-lalo na sa mga nawalan ng trabaho. Hindi sa sad reality na dapat nating harapin. Itong ayuda na ito ay nag-umpisa, no? Usually, ito ay naging panandalian na relief, no? During ng pandemic, at before ng pandemic, meron tayong tinatawag nila ng 4Ps, So, pag-usapan natin ano bang naging effect, in my own personal opinion, ano ba naging effect sa atin as Filipino, itong mga yung ayuda attitude, yung ayuda mentality na nagiging iba ay naging sandalan na lang, iba ay nagiging main source of income, nagiging kumbaga bread and butter ng ibang kababayan nating Pilipino. So, for me, ayuda is, this is just a temporary thing. Hindi ito pang matagalan, hindi ito sustainable. Kung gusto nating makawala sa kahirapan, ayuda is not a solution. Hindi ito, ko ba, for my personal opinion, ang nag-isip nito or nagkapag-ito is hindi rin siya, hindi pang long term yung kanyang pag-iisip. Kasi yung mga politiko ang nakapag-isip, this is not a bright idea, I tell you. Kasi hindi siya nagkakaroon ng hindi tayo nagkakaroon ng malawak na pag-iisip. Paano ba natin susolusyonan yung ating kahirapan, Hindi mas naayon pa ako doon sa mga assistance na ginagawa ng mga sinauna, let's say, bibigyan ka ng assistance na in the form of livestock. So, ang gagawin mo, pag tinanggap mo yung livestock na yun, you see to it na yun ay magre-reproduce ng mga magkakaanak. So, yung anak nun ay babalik mo sa let's say, sa DA or sa LGU ninyo, para yun ay ibibigay sa ibang tao naman. And then, yung livestock na initially na ibinigay sa'yo, that will be yours para palaguin, paramihin, And that will be your seed capital, Ito yung magiging puhunan mo para kahit paano ay matulungan mo financially ang iyong sarili para makapag-umpisa, So, this time, especially this time, kakaroon ng reliance sa ayuda, especially nung nag-umpisa yung mga 4Ps na yan. So this becomes nagiging source pa ng corruption at ng anomalies sa mga pag-release ng pondo. But for us, as kung tayo as gusto nating financially independent, gusto nating maging financially literate, so huwag tayong umasa sa ayuda. Hindi natin masisisi yung karamihan sa mga Pilipino na umasa na ganito kasi could be because of desperation or kahit sa mga OFWs, mga nawalan ng trabaho, ipila or maglalagin na maaga just to makapasok doon sa very minimal na quota para makapasok doon sa financial aid na binibigay. So naging negative effect nung ayuda mentality na ito, so nawawala yung self-reliance natin. So we keep on depending, the same thing do sa mga dumidepende sa mga kapamilya nila.
na nasa abroad, no? Almost the same lang naman. Parang umaasa lang tayo dun sa mga isang breadwinner. Parang ganun din ang effect ng ayuda. So instead na tayo maghanap ng inisyatibo na paano palaguin o paano makapaghanap ng source of income, no, na nanggaling sa atin. So umasa lang tayo dun sa binibigay ng ating mga kamag-anak na OFW. So nawawala yung initiative and productivity, no? So instead na mag-isip tayo, andyan naman, may aasahan naman tayo. May aasahan naman tayong darating in the form of, porpis or ayuda ni mayor or ayuda ni kuya, ni tatay, ni uncle na nasa abroad, no? So nawawala yung initiative to earn money by, sa ating sariling sikap. Of course, yung accountability, taking responsibility sa ating financial condition, financial situation. So ito yung dapat na pinagtutunan natin ng pansin, sa ating financial management. So paano ba natin maabot yung financial freedom? Paano natin maabot yung ating minimiting financial freedom if we keep on depending dun sa binibigay ng gobyerno, dun sa binibigay ng ating kamag-anak, or any kind of aid na hindi naman galing sa ating pagsisikap, no? So ito yung nawawala rin yung long-term planning, no? Kasi if we just depend dito sa mga natatanggap natin, hindi natin to, what if next year wala na? What if next month wala na mga aid na ganito, wala na mga ayuda na ganito? So masisira yung ating plano. So hindi tayo maging financially free kung ito lang inaasahan natin. So yung empowering mindset, hindi tayo lahat is temporary, we just relying on aid, Ano bang aid? Usually, di ba, sa word mismo, ayuda or aid, these are just temporary, just like yung pag tayo nasaktan o tayo na injured, so kailangan natin ng first aid. So yung first aid is hindi naman yun ang pangmatagalan na lunas. This is just yung temporary relief, temporary relief para maibsan yung sakit, or para kahit paano ay mabawasan yung pagdurugo. Diba? Yun naman ang purpose ng first aid. But yung treatment, hindi yun siya. Ang first aid ay hindi po treatment, no? So kailangan mo magplano, kailangan mo pag ikay nasaktan, ikay na-injured, so dapat dadalhin ka sa pinakamalapit na hospitals para magkaroon ka ng proper treatment. So first aid is just temporary relief, no? So ganun din ang concept ng ayuda, no? So dapat ito yung ating dapat tandaan na or as much as possible dapat makawala tayo dun sa ayuda mentality, lalo ng mga kababayan natin, na umaasa lang sa purpose, umaasa lang sa ayuda, sa mga dependents, na umaasa lamang sa pinaghihirapan ng pamilya na nasa abroad. Dapat tinatanggal, dahan-dahan natin ito, dahan-dahan natin inaalis ang sarili natin doon sa mentalidad na gano'n, And then, balik naman tayo doon sa mga nangyayari dito na very limited na nakukuha ng ating mga kababayan na OFWs, lalo na wala ng trabaho. Balik na naman tayo doon sa pagkakaroon ng emergency fund. So, babalik-balik, inuulit-ulit ko ito, Kahit sino man, kahit naman hindi OFW, kahit yung mga nasa Pilipinas, kahit sa mga uniform personnel, Emergency fund, dapat parati natin itong mini-build up, as much as possible, patatagin, 3 to 6 months of our living expenses, dapat meron tayong ganyan. Para pag nawalan tayo ng trabaho, it's like the situation like this, nakakala natin okay na. Then, all of a sudden, meron na naman. Hindi, everything is unpredictable, So, expect the unexpected. Ito naman ang reality ng buhay na maaring ngayon okay, kinabukasan medyo hindi okay, the next day might be worst thing might happen. So pag meron tayong emergency fund, meron tayong
um, masasandalan, no, for a few months. Hindi tayo aasa dun sa walang kasiguraduhan na ayuda, no, kung tayo makakatanggap o hindi. So ito yung dapat na binibuild up natin, yung mga kababayan natin, OFWs na meron pang trabaho ngayon. Be thankful and then try to consider to build up emergency fund, no. Very important ito, hindi lang ito suggestion, hindi lang ito, but this is a necessity na dapat na i-consider natin as OFWs, you know? Kasi, you know, things might shift, no, all of a sudden things might change dahil sa regulation or just like this, no, dahil sa peace in order or sa situation ng ating company na kung saan tayo nagtatrabaho, parang magbago all of a sudden. Then we just found ourselves, no, wala na tayong trabaho. Then aasa na naman tayo. Kakatok na naman tayo. Magsasuggest na naman tayo. Sana may tulong yung government natin, no, which is hindi alam naman natin ang nangyayari, no. So very 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 important na meron tayong emergency fund, no? Always, this is very important. Hindi ito option lang. This is a necessity. This is a must. This is a must na dapat nating bi-build up, no, as meron pa tayong trabaho at meron pa tayong nakikitaan habang tayo ay actively working. Bi-build up natin yung emergency fund, no? Para pag wala na talaga, kahit paano, kahit pamasahe, meron tayong pamasahe para umuwi, no? At mag-umpisa o start somewhere, no? Ito yung sinasabi ng purpose ng emergency fund. So sana po naliwanagan tayo, no, kung may own sharing. So ano mang dapat natin? Huwag tayong umasa sa mga ayuda na ito, no? This is not totally bad, no? Hindi naman to masama. But pag umasa tayo at doon na tayo aasa, ay doon na papasok na hindi maganda yung ayuda mentality na it will ruin, no, yung ating yung mindset ng totoong pagmimiti ng financial freedom. So hindi naman to kasi ang road to financial freedom, no? This is just an aid, no, temporary at hindi ito sustainable at hindi ito pang matagalan. Sana po try to think about that, no, ng lahat ng mga kababayan natin na nasa Pilipinas, umasa lamang sa mga ayuda, no. Minsan kasi nakakalungkot, mga ayuda na tatanggap, hindi sana napupunta. Hindi na sa mga bisyo, ano, mas sa mga bisyo, sugal, ano, ano pa mga bisyo, alam naman natin ng mga bisyo na minsan doon sa mga mahirap na nga, doon pa ang napakaraming bisyo na lalong sumisira sa kinabukasan, no. So sana po try to consider, try to find something else aside sa ayuda para tayo ay mabuhay, tayo ay makasustain at eventually tayo ay maging financially free, which is ating minimiti sa ating buhay, no. At somehow may pamana natin sa ating next generation, no. So maraming po salamat, ay sana po ay nasa mabuting kalagayan saan po kayo naroon. God bless us all.